So what's up? Magandang umaga po ulit. So part 2 po tayo ng ating mga sasaguting mga katanungan. Sa dami nung nagtatanong, okay, so hindi po kayanin ng ating isang video. So ginagawan po natin ng part 2 para masigurado po natin mga kamanok na masasagot po natin lahat ng inyong maitatanong kahapon. Okay, para sa ganun, hindi mo natin maipagsama sa isang video. So at least gumagawa tayo ng paraan para masagot natin lahat. Ito na po yung part 2 mga kamanok. So, lagi ko lang hinihiling, if ever na nagugustuhan nyo po at nakaka-relate kayo sa mga, okay, sa mga suggestion, sa mga, alam niyo yun, sa mga recommendations na aking ibinibigay, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to. So, umpisahan na natin, huwag natin masyadong patagalin. Maraming ng katanungan para makarami din tayo ng masasagot. So, ang una po nating katanungan ay galing kay Okay, galing po kay William Makaraeg. Okay, so idol, paano po ba ayusin ang pakpak na nakalabas? Okay, so mga kamanok, kung kayo po is nag-breed, tapos yung mga pakpak po, lalo na yung pinakaunahan, yung unang apat or dalawang bagwis, pag binukan yung bagwis na ganyan, yung unang apat, yung sa dulo. Ay, sa unahan, sorry, sa unahan. Minsan kasi, pag yan po ay nabubukan ng manok, ano ba, pumagaspas po yung manok, minsan, lumalabas po ito. O kaya naman nagkakaroon po ng gap simula doon sa apat na una, tapos magkakaroon ng puwang, tapos yung iba, dire-diretso na po ulit. So, ang tawag po dito is kalas. Yun po yung labas. Reject po ito mga kamanok ha, pero hindi pa totally reject. Yung iba tatawagin po ito kapag masyado nang matagal. Pero ito po yung nagbabago pa kalaunan. Halimbawa, naglugon po yung manok. Possible mabago pa yan. Yung space o yung gap doon sa mga balahibo na yon, sa mga bagwis na yon, maaari pa yung maglapat uli. Maaari pa yung sibulan ng panibago kapag naglugon. Okay? So medyo matagal na panahon nga lang ang ating iintayin, pero syempre hindi pa tayo sigurado. Almost 50% pa lang, 50-50% ang ating pag-asa dyan. Possible, ganyan na yan. Pero minsan, kagaya dito, meron akong lumabas na ganyan. Nung siya ay stag, okay, hanggang mag-isang taon, kita ko may gap talaga Reject talaga yung bagwis niya So, nung lumugon, kita ko, naka-recover. Nawala po yung gap, yung nakalabas talaga, kaya lumalabas yun, may gap po yun May gap kasi nawawala ng nung patong, nung domino featherings na ganyan. Kapag wala pong patong, lumalabas po yun. Okay? Hindi kagaya ng ibang sunod-sunod na ganyan, magkakapatong na ganyan. So, wala siyang time para lumabas. Pero kapag may gap nga po, lumalabas po yun. Pero sabi ko nga, bantayan nyo po yan kapag lumugon. Then pagka lumugon at ganyan pa rin, ibig sabihin, reject po talaga. Okay? So, ganun po, wala po kayong dapat gawin. Hintayin nyo lang po yung tamang panahon. So, next question po tayo. Ito naman galing kay John Ray Kalungsod. Okay? So, idol, ano po ang gagawin sa 7 months old na manok, tapos nagmamature lang siya kapag may babae, at saka dun sa mga manok na payat? Okay? So, kapag ganun, possible, late maturing to, idol. Pagka ganyan. Okay? So, ang kanyang pinagkakamaturan is yung mga babae lang, mga pullets, mga baby pullets, tapos yung mga payat. So, late maturing yung manok mo. Sigurado ako, payat yung manok mo kapag ganyan. Kalimitan o karamihan, payat yung manok mo. So, ang gawin mo, purgahin mo siya, okay, ng madalas. Every 3 weeks, purgahin mo siya. Then, magbigay ka ng injectable supplements kasi kulang yan sa B vitamins. Then, i-check mo rin yung maintenance feedings mo. Baka nagkukulang sa protina para mag-build ng pangatawan. Kasi mga kamanok, ang isang manok na payat, possible, nagiging late maturing talaga kasi kulang yung pangangatawan yung muscle mass kulang. At the same time, yung mga red blood cell kulang din po. So, kaya ini-advise kita na magpurga, magbigay ng injectable supplements. Ay advise na ibigay mo is Betamax. So, kung halimbawa, 7 months old, pwede ka na magbigay ng 0.3 cc. So, ang gawin mo dyan, magbigay ka ng weekly. Makakatulong yan kamamay. Then, yung mixture ng pagkain mo, maggawa ka rin or magbabad ka rin ng Jackie Oats, fermented Jackie Oats, maghalo ka ng 10% sa pagkain para mabilis mong makitaan ng development and result yung manok mo na late maturing. Makakatulong yan kamamay. Okay? So, next question po tayo.
Ito naman galing kay Cebu Breeder 34. Okay, 21 hours ago. Boss, tanong ko lang, ano ba ang maganda na patoka? Yung bulto talaga ang katawan ng manok, ready mix or pellets? Sana masagot, salamat bossing. Okay. So mga kamanok, actually, kung gusto nyo po na mapabulto at mapaganda talaga ang katawan ng inyong mga alaga, mas mag-focus po kayo at bigyan nyo po ng pansin ang protein intake ng isang manok. Okay? Protein intake po. Magtataka yung iba, bakit protein? Bibigat yan. Yun nga po ang goal natin eh. Ang una pong nangyayari sa development ng katawan ng manok kapag kayo na ibubulto, kailangan muna niyang bumigat. Kailangan muna niyang mag-gain ng weight. Hindi po pwedeng bubulto agad dyan na magaan. Hindi yun po pwede. Hindi yun po pwede kung nagbibigay kayo ng pagkain sa kanila. Ang kailangan nyo muna, pabibigatin nyo muna yung manok. Kaya nga ang ginagawa ng iba, naghahalo muna sila nung mga crumbles. Kasi sa crumbles, nandyan yung mataas na protina. Yung pambigay, yung pagkain ng mga sisiw. Kasi sa sisiw, kailangan talaga nilang lumaki ng mabilis. Kaya itinataas po natin ng protina sa mga sisiw. So kapag malaki na sila, binabawasan natin ng protina. Okay, kung ano lang yung pangangailangan ng katawan, yun lang po ang required na ibinibigay nating protina. Pero kung ganun nga po, 7 months na or magulang na yung manok, hindi pa rin gumaganda yung katawan, payat pa rin. So gumagamit tayo ng high in protein feeds or high in protein pellets. At yung iba nga, kinukuha nila sa mga chick booster dahil nandoon yung protina. At yung iba naman, kinukuha po nila sa mga high protein pellet. Okay, so yun po ang first step para gumanda yung katawan. So kapag maganda na talaga yung katawan, tapos mabigat nga lang, doon pa tayo magbibigay ng grades. Okay, para matimbang, okay, para talagang makuha natin yung mixture na malapad at magaan. So doon pa tayo magbibigay ng mga grains. So far, ang kailangan natin dito is pellets o yung crude protein intake ng manok. At kapag mas mataas ang crude protein dahil sa mataas ang pellet na ibinibigay natin, doon bubulto yung manok. Huwag niyo munang isipin na mabigat. Huwag niyo munang isipin na masyadong matubig ang katawan kasi normal yon. Pag gusto niyo pabultuhin ng manok, dadaan talaga siya sa sistema o sa proseso na talagang bibigat, lalaki, magkakalaman yung manok. Okay, hindi po pwedeng payat, tapos pabubultuhin nyo na magaan, gamit ang grains, hindi bubulto, madadry up lang yung manok. Ito ang advice ko, maghalo ka ng fermented Jackie Oats kung ang gusto mo ay ready mix ang iyong ibibigay. Pwedeng ready mix, okay? Kasi ang ready mix may protein na yung 16, 17, and 18%. Okay? So, ang kailangan po natin dito is dagdagan pa or higitan pa yung protein na meron sa ready mix. Kaya magbibigay kayo ngayon ng fermented Jackie Oats. Okay? Fermented Jackie Oats ang inyong ihahalo dahil ito ay may amino acid na siyang magdadagdag ng protein intake ng manok para lumapad, bumulto yung inyong mga alaga. Pero kung ayaw pa rin, okay, kita nyo lumapad lang pero yung ilalim walang laman kasi nga mafe-feel po ninyo na heavy bone yung manok kaso parang kulang sa laman, magbigay kayo, maghalo kayo ng pakain sa baboy. Hog starter pellet. Kung gusto niyo talaga ng mag-build ng pangatawan, yung pambiik ang gamitin ninyo. Mas mataas ang protina, yun nga lang, medyo bibigat yung manok. Okay? So yan ang gawin mo. Sana makatulong, idol. Okay? So binigay ko na sa iyo lahat ng alam kong paraan para bumulto talaga. Kung hindi talaga bumulto yan, i-out mo na ang manok mo, paltan mo. Sigurado ako, problema natin dyan is manok na, hindi na ang nutrition. Okay? So next, question po tayo. So far, last question muna po ito. Ano? Ito naman, galing kay Gorgonio Gabines. Ayan, so idol, pwede bang isabay sa pakain sa manok yung honey, pulot, lactamino, red cell, at dextrose powder? Salamat po, idol. Okay, kung maintenance feeding, po pwede naman. Pero kung kayo is mamamasyal at ganito karami ang paghahalo-haluin mo, masasabi ko sa iyo na hinay-hinay. Bakit po mga kamanok? Kasi po ang ating mga alaga, pag sinanay mo po sa isang mixture ng pagkain at ni isa dyan ay hindi mo na ibigay. Halimbawa, sabi mo naghahalo ka ng honey, lactamino, red cell, dextrose powder, isa lang dyan ang magkulang. Isa lang dyan ang hindi mo maihalo sa alaga mo. Change feeding na nating matatawag. Pwedeng hindi yan magtunaw, o pwedeng tumamlay sa pagkain, at po pwedeng magbago po yung
alam mo yun, yung good bacteria sa loob ng katawan ng ating mga alaga. At napakahirap po sa isang manok kapag nagbago yung sistema ng panunaw ng manok dahil lamang sa nagkulang ka sa isa sa mga inihahalo mong yan. Huwag yung pahirapan ang feeding mixture ng manok para yung manok hindi rin ganun kabilis magbago ang sistema. Kasi nga ang dami. Honey, red cell, lactamino, ito yung isa, dextrose powder, ang dami niyan. Ang gastos niyan. Okay, actually, hindi naman masyadong kailangan to eh. Kung healthy na yung manok ninyo, hindi nyo na kailangan yan. Saka lang tayo gumagamit ng ang daming bitamina kapag kakulang ng bitamina yung manok. Ibig sabihin, yung manok ninyo, pinapalusog ninyo, tapos may pupuntahan kayong pasyalan, hindi pa maayos, hindi pa healthy. Make sure mga kamanok, bago nyo po yan, okay, bago nyo po yan na palusugin, make sure malusog na talaga yan. Make sure na purga nyo na yan, nandiyan na yung appetite, nandiyan na yung pangangatawan. Hindi yung kung kailan nyo palulusugin, doon nyo pa ibibigay lahat ng mga vitamina na kailangan ng parang ng may sakit na manok para makarecover Huwag nyo na masyadong damihan kasi magastos yan Pangalawa, pag nagkulang ang isa dyan, change feeding na, stress na sa manok. Okay, kaya kung ako sa inyo, kung healthy naman yung manok, maganda yung panunaw, yung mga yung talagang vitamina na lang inyong kailangan. Vitamina na talagang kumpleto sa katawan ng inyong mga alaga, yung mga vitamins. Kahit mga tabletas lang. Halimbawa, Vitamin Pro o halimbawa, Levitamin GK, yan yung mga vitamina talaga siksik. Lahat dala na po nila. Okay, yan na lang po. Simple lang po. Ganun lang po. Then yung inyong feedings talaga sa kanila, yung talagang kinakain ng manok, yun na lang po. Yung carbo loading, huwag na kayo mag-carbo loading. Okay? So, makaka-stress lang sa manok yun. Okay? So, mga kamanok, sana kahit paano makatulong ang simpleng advice na ito pagdating sa ating pagmamanok. Alam ko, may mga sistema rin po kayo, pero sabi ko nga sa inyo, maging open-minded lang po kayo sa mga idea, sa mga suggestion ng ibang tao para sa ganun, may makuha, may mapulot kayo na maaari nyo rin magamit sa inyong pagmamanok. Okay? So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Magtanong lang po kayo. Ako pong bahalang mag-share ng aking opinion, share ang aking sagot sa mga katanungan na inyong isinishare at tinatanong sa akin. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.